Are you ready? Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside tricks. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming. So yun na nga guys, good morning. So ito na, umaga na, araw na, kumbaga nga ay let's go. Umalis na guys yung Roron na pinagpadalhan ko ng gamit ng aking mga anak. Kumbaga ayan, pupunta na tayo sa ating motor at tayo ay mag-aasikaso na kasi ang next natin na destination ay Kilakabergs. Kaya pinungat ako yung gear up na para pumunta na sa kanila. Ayan, tayo na akong maalis niya guys. Tapos pupunta na tayo Kilakabergs. Kumain kasi ako diyang kagabi. Ngayon ay kinukuha ko yung sukli dahil wala silang panukli nung gabing iyon. Nung time na yun kasi ako'y gutom na gutom. Diyos ko, dahil sa biyahe. Tapos maulan pa rin kaya ayun, kaya ako doon. Dito guys yung lugar sa may punta kila Kilakabergs. So habang ako'y nagbibiyahe diyan sa lugar na yan yun, malapit na ako sa kanila, kasi yung kalsada na yan medyo lipat ng konti. Tapos bababa na diyan, medyo malabo guys yung aking camera gawa ng ulan ng
biglang beo na siya. Nakita nyo guys, hindi niya ako dyan nakilala guys. Guys, minumukhaan pa niya ako dyan guys, kasi nga naka-helmet ako dyan guys, saka nakamask pa guys, kaya hindi niya ako masyadong nakilala guys. Pero nagtiwala pa rin siya sa akin guys. Sumakay siya doon sa likod ko at ako ay inihatid doon sa kanila. At sabi na siya doon ay bibili ng palaman guys. Pero sumakay pa rin siya, makas pa rin siya doon sa likod ko guys. Hindi ko lang paano mag-isip niya guys. Tanong lang kita dyan, para daan pala ng president yan. Saan? Dito na. Mahaba pa eh. Ito pala na tatap. Malayo-layo rin ang lakad mo. Malayo-layo rin. Dito baga. Meeting eh, no? Kasi nung Martes, walang umamin. Walang umamin doon sa ginawa ko. At ang nangyari doon, ang pinagbito ang nangyari doon, yung presidente, hindi naman mabigat yung ano eh, yung... Napasama pa yung presidente. Hindi, halimbawa pag nalaman na yun, hindi naman ano na yun. Wala naman ang kaso yun. Hindi, walang kaso yung kaso nga lang. Siyempre, sayang yung isang araw na kaso. Hindi, halimbawa pag yung, si Cabrix pa lang may ano nun. May kasalanan noon. Siguro, mga 4th year ata ako na graduating. Hindi nga, sulat ko no, Monday walang pasok kasi holiday. Wala, basta sinulat ko lang gano'n yun, Deadma. 4th year yata yung panahon ko na lahat yata ng gulo, pinasok ko puto. Nandun nga yung mga kanukuha. High school life, yung mga high school life. Mga kabarkada ko sa tundo, sa gabi tatawagin ako, Ne, bakit? Ngayong gabi doon tayo sa tambayan. Bakit? Ano meron? Babae? Mga lalaki. Bakit ne? Rene. Rene. Tawagin ako. Ne. Bakit? Ano? Re-rest back daw yung kabilang grupo. Ganggang pala yun eh, ganggang. Huwag na natin papormahin. Ay, kung mauunahan pa tayo, unahan na natin. Prat no? Hindi, mga kamasok. Gang. Naglabas ko ng bahay namin. Gangster! Parang brotherhood yun. Yung iba, di ba? Forma-formahan pa. Putangin, sinusugod ko na agad. Putangin mo. Pursi hayahan eh. Pursi hayahan, hindi man tinutuloy. Hindi ka naman pinapalo sa ulo. Ayoko rin makapatay. Dadala mo ng... Tira ko sa tuhod. Dadala mo ng... Hindi makatayo. Putang ina. Tas yung gusto ko yung siya mismong ayaw na. Yung sasabihin niya, ayaw niya na. Kasi pag tinira mo kasi ang tuhod, self-defense yun eh. Yung pababa. Oo. Yung pababa, self-defense yun. Tinitira ko sa Huwag ka tuhod. lang tinira sa mabad ng katawan kasi upper body na yun. Sa tuhod, sa lulod. Oo, yun. Putang. Self-defense yun. Ayun, para hindi na siya makagalawan eh. Nangangayaw, ayaw na. Mayroon nun, makakasuhan pa yung tinaluan mo. Yung pamababad. Kaya pag sa mga baba, Meron pa nga ako. hindi na makakahabol yung kung sakaling gumalaw yun, hindi na. Kasi nagbubuhat ng katawan nitong itong lower body. Pinaka self-defense ng tao. Halimbawa, dito mo papalo na. Wag, pwede yun. Kasi nangyari sa ano yun eh. Halimbawa dito ka naman pinalo Pag ka pinalo tol, isang palo lang, mararamdaman mo na. Oo, Pag sa tuhod. dito Sa lulod. Yung nga lang, tungkula yan sa may kahoy din eh. ako nga ito pag ako naglalakad sa bundok. Ako pa may mababa humakbang, laging sumasabit itong hinliliit ko. Ang sakit. Mas masakit yan. Ang sakit pa nung pag sumasalpok. Buti kung ito lang isang pante, parehas. Ako hilig-hilig ko pa naman nagyayapak pag ano. Tapos umuwi ako isang gabi, may tama ako rito.
Kita niyo yung paglat ni Master. Oh. Tubo. Yung tubo na kinayas. Ang pagkaputol pa ganun. Yung ano, parang pinaksak akong pag ganun ko, buti ka mo yung hawak siguro ng gago, yung hindi mali yung talim, hindi paano sa akin, padulas, dumulas dito yung tubo. Parang yung t-shirt ko pulit eh. Gumanon eh. may salangis pala yung katawan ni Master. Tingin sa bahay, pag-uwi sa bahay, Dulas eh. Sabi nung kaibigan mo, Social ginamit siya tubuan eh. Hindi ko ayan. tama ka. Tama, gago. Duguyan yung kaaway ko kanina. Gago, tumutulong dyan mo. Paano kaya ako uwi ng bahay? Madaling araw na, alas 3 eh. Paano kaya bukas sa umaga? Ginawa ako po. Sabi ko, dumihan yung katawan ko, dumihan yung sabihin nyo. Kunwari, naglaro-laro tayo, nadumihan ako ganyan. Tapos dating sa bahay, naligo ako. Nagising yung ate ko. Madaling araw, naliligo ka. Banas yan eh. Ay po, nagkaanuhan kami, nagkabiru-biruan, nagkagulong-gulong kami, nagputikan ako. Pinayaran. Pagpasok ko kinabukas sa eskwelahan. Siyempre, kikikin niya yung mga damit ko. Kita niya, may dugo dito. Inabangan ako ng pag-uwi ko. Tinaas yung uniforme ko, kita niya dito. Sabi, ano yan? Sariwa pa yung dugo. Dito, tumutulog. Dapat, ano pa? Ano sinabi sa iyo? Sabi ko, na ano lang yan, na ano sa bisikleta. Inuhay ko yung manubela, pagliko namin ng manubela. Dapat sinabi mo, Master, napahidan yan ng nung regla. Hindi, binato ko lang napkin. Oo, binato ka lang napkin. Nakulitan kasi sa akin eh. Sabing meron ako. Binatutuloy yan. Kaya sabi ng ate ko, nalaman niya yun, siguro mga after 2 weeks yun. Kumalat na yung balita na meron na daw mutik ng saksak. Si Master pala yung sayang. Ayak. Tapos na-trace niya na ako. Galit na galit. Hindi pa magagalit. Wala na, tapos na. Sugat ko. Halos din na nga makita. Sabi ng ate ko, putangin na mo ko, ay nasaksak ka at namatay ka, di namin alam. Ibang mga kaibigan mo sinasabi mo dyan, wala yun. tatakbo ka man lang sa ospital. Wala yun. Ang daming, ang lakas talaga ng internet mo abot dito. May tubar ako dito, dumarating yung mga Ito kaya bumiyahe sa kulote. Bumiyahe na nakabuto. Basa yun. Nasa kabundukan na yan kung bumiyahe talaga yun. Basa yun, sigurado. Ilang oras ba pag galing Manila nakamotor? 4. Ako ngay 4 banayad pa yun. Malabo pa yung ilaw ko Pag tayo ang takbo ko yung mga 50, 60, 67. Yung animal na yun, mabilis magpatakbo. Sabi nga, mga 2 oras. Animal talaga. Kiring. Tawa ako ng tawa dyan nung galing kami dito. Malabo ilaw ko, diba? Sabi mo malabo. Yan pa lang kami sa may paket ng bundok. Sa unahan siya. Hinahaylo-haylo ko yung ilaw para makita niya ako, mapansin niya ako. Baka walang alam yun pagdating sa mga ganyang sinyasan. Di, pag malapit na ako sa kanya, papaspasan na naman niya. Papahabulan. Pakipot na. Nakarera ko siya. Pakipot. Sabi ko rin, paunahin mo kasi malakas ang ilaw mo. Doon ka dapat sa ulihanan. Dapat ako sa ulihan. Naiinip. Dating doon sa may kabuntukan, sa mga sigsag. Bibiritan akong gano'n, lalagpasan ako. Iintay na ako, lalagpasan ako. Naglalaro kaya ito sa dilim. Motovlogger motovlogger. Pag motor, motovlogger. Tapos dating sa may Pasig, malapit sa junction na Platan. Ayan, buti nga sa iyo. Yan ang sinasabi ko. Total, nasa Maynila na tayo. Sabi mo, gawa yan ng kasisigsag-sigsag kababangking mo. Sabi ko, pasalamat ka, hindi ka naplatan sa bundok. Ay, iyon. Sa bundok ako naplatan. Iiwanan natin yung motor mo doon, bahala ka. Pagtutulak, ayun sila. Ay, kawawa yung Kawawa naman yun. Honda Click. Honda Click, no? Kukulay puti. Pula ba yun? Oo. Maroon, parang maroon. Kawawa yun, Alay. Ayun, naulan na, Papan ba yun? Sa ako yata yun. Ayun, naglalakad yun,
Ano, galakad yung ibon. Ayun o, tumutok ka. Kanina, dun sa ano. Mga tao magbibideo kanina sa ano. Dun sa terminal. Sabi ko, kanina dun sa may ano, paglusong ko dun sa may Tignuan, merong patay. Ano talaga? Sabi nung naka-istoryahan ko doon. Siyempre namimili naman ako ng ka-istoryan na ano na yung pwede mong hindi mapipikon pa, masapok ako eh. Talaga, anong nangyari? Patay talaga, durog-durog. Wala tayong magagawa doon, sabi no. Treno pala ka. Sabi, patay yung pusa. Durog-durog. Layas si Pogi. Ay, lintik ka. So, kilala ko na yun dun sa lagi ako dun nagkakape. Ay, niya o. Pwede, yung kalapit bahay ko, barkada ko yan. Sabi ko sa kanya tara, hindi, nanak mo, kunwari, ako'y bibili suka. Suka yung dato puti, dyan sa wala pa kami tindahan eh. Tuloy kami, nagsaksakan doon. Saan? Doon. Walintik ka yun. Ay, chismis. Sabi na saan? Nandun yun, saksakan ng pangit. Alam mo yung pangbugbog sa doon? Pinahak mo yung mita. Ay, yung pamipi. Yung pampitit. Sabi ko, sumusa ka rin. It's a prank. Ito lang pang pamipi yung damit eh. May sabon-sabon pa sa ganito. Naganagarap sa akin ha. Saan? Tinatago pa yung bula-bula. Yung pulubi dumayo. Saksakan ng pangit. Galit na galit sa akin ako, hindi pinapansin isang linggo. Isang linggo ko hindi pinapansin. Aba, parang Titanic na yung ano. Titanic. Si May kanina. Nakagarito yun. Si May kanina eh. Nung matay-matay katatawa sa akin dun, ay ako sinama niyan dun ah. Sabi ko eh. Napasitan mo doon eh. Umaagap. Nagtawag sa akin sa video ko. Nangangamusta. Nasaan kayo? Pinakita ko yung ano. Yung ano ba yun? Crossing ba yun? Doon. Ano yun? Pier. Hindi ako walang bangka. Sabi ko, dito lang, sabi wala ko. Dito, sa loob nito. Oo, wala ko. sabi ko yan sabi ko dito na parking yung mga butanding saka yung mga butanding saka yung yung balyena dito. Tapos dito naman sa una-unahan dito yung mga pating. Saka yung isa dun sa matay-matay katatawa. Kaya pagbalik mo, pagpunta mo dito, doon ka pumarking sa may kahanin ng mga pating. Inupating mo. Mga ngayon ng tao. Ito pala, naniniwala pala sa pating. Yeah. Takot pala ito sa Oo, pating. hindi ako takot. Pero nakikita nga akong pating eh. Ay, delikado nga sa dagat eh. Bahay ko. Kaya hindi naman ang pating kasi takot mismo sa tao yan. Oo. Huwag lang yung makakaamoy ng dugo at saka yung talampakan mo yung huwag makikita. Dalawa sungkap ka lang dyan. Ubus ka. Sabi nga, nagbabasa nga ako eh. Sabi daw, pag may pating daw, harapin mo daw yung pating. Huwag mo daw tatalikuran. Kasi yung pating daw, parang nasisense niya. Parang aso, pag nasisense niya na takot ka, lalo ka niya susugurin. Oo, parang Ang traidor. parang traidor to nakatalikod humarap ka. Parang pag naihi, dapat tayo kayo humarap ka nakatalikod. Mga National Geographic. Yung mga tao doon. Sino nga ba itong kinain ng sawa ba yun o ng buhaya? Itong para siyang si Indiana Jones. Yung style niya. Kinain yata siya ng sawa. True to life. Oo. Pero mga vlog, ang mga report niya, hindi pa uso YouTube nun eh. Basta siya ay Baka yung kasama niya, trainer ng buhaya. hindi
ang mga history ni about sa ano sa mga hayop o wild, parang wild. Katulad sa mga mahilig siya magpupunta sa mga Amazon forest, ganyan. Meron ako panood na ganyan, Australian. Palagi naman niya pinipicture yung mga sa dagat. Tapos paborito niya i-picture yung pagi ba? Yung mga malalaki. Mga klase ng pagi. Paborito niya i-picture yung gawa ng istorya ng mga pagi. Meron pala niyang yung natutunaw. Pagi patay sa kanya. Pagi? Pinitik siya ng buntot. Sa tubig? Oo. Yung pagi, akala niya mabait. Naihipo-hipo niya yung mukha. Lumayo yung pagi kasi may ko pagbalik. May video pa siyang hawak underwater camera. Hihipo-hipo niya yung mukha. Lumayo yung pagi, umikot. Oo, pinagbabantaan na pala siya. Hawakan niya sana ulit yung mukha. Parang umiwas, sabay pitik ng buntot. Kinamahan siya dito sa puso nung yung ano niya, di ba may ano yun, may kilos. May kilos. Ayun pa naman may mga, di ba ano yan? Ginagawa ko chindi. Malala. Di ba matigas yun? Matigas yun. Yun yung pinaka ano niya, yung tibo. Oo. Ang kasamahan nun, yung video niya pa ang nagpakita kung paano siya namatay. Meron nga ganyan nangyayari yan. Patay siya. Australian na reporter siya, pero ang nire-report niya tungkol sa mga ganun niya. Paborito niyang subject talaga yung pagi. ito mo napanood Sa HBO. Matagal na yun. Dati nung wala pang YouTube, 'di ba, sa mga cable may napapanood diyan yung ano ba, National Geographic Channel, tapos ano pa nga ba yung Animal Planet. Yan, tapos Home Alone Dariles. Nakakatawa rin din, pero paulit-ulit. Diyan ko na nga natapos yung awan ko lang kung inabutan ninyo yung BTX na na cartoons. Yung kabayo. Nakita rin yung sa basura. Oo. Alam ko rin. Hindi ko matapos dyan yung si Luffy. Mahaba ang episode nun. Di pa paano, stop na ang Ang director ng Dragon Ball at saka director ng Luffy, magkapatid. Alam mo yung The Cars, yung kay Lightning McQueen, patay na rin yung director mo, kaya din natapos. Hanggang season 3 lang yun Doon sa siya nagkaroon ng girlfriend? Oo, hanggang season 3 lang yun. Hindi rin natapos yun kung ano namatay rin ang director. Ang kahulihan nun, ang nakalaban niya yung sports car na siya naman project car naman siya project car yun hindi siya kalaban niya sports car. Doon siya nagpa-practice sa dagat, sa tabing dagat, sa buhanginan. Puta, kaganit doon magpatakbo. Yung arangkada doon kulang na lumubog yung gulong mo doon pag yung unang arangkada. Lubog. Lagi siyang bahura doon Nakakatawa doon na yung mga nasa palayan ng traktor. Kala mo mga baka ayan Naganayon yung sila makabalik. Naganayon yung gulungan. Kala mo yung mga baka. Si Lightning McQueen. Pagpupusina ka lang malaki si Moigising. Tapos nung ako nagparking sa SM Santa Rosa, meron siyang kamukha na yun, yung mata niya. Katulad kaya lang di syempre sticker yun. Yung tawag dito ang sticker niya yung tinted. Yun na rin yung ginanunan lang yung pinakang mata. Tapos kulay pula din siya. Tapos kung yung sticker ni Lightning McQueen, yun din. Yung kabila, yung iyon. Magaling. Tapos ang kotse niya yan Hyundai Ion. Maliit din. Parang kulay pula rin yun
2 doors naman yung 2 doors. Ginawang Lightning McQueen. Pag hindi iyon, ano yun, yung Honda Jazz na luma. Ay, mali eh. Marami na yung mga gumagaya sa mga ganyan. Si Lightning McQueen. Ito, may tagaipat ng transformer eh. Ha? Transformer. Tricycle? Hindi. Truck? Kotse. Ah, Kotse kotse. mismo. Baka si Bumblebee yan eh. Hindi kulay dilaw. Si Hot Rod. Asiatrad. Yung kotse, yung bago ngayon. Anong kulay nun? Itim? Itim, si Hot Rod. Hindi pa si basta si Hot Rod din. Ganda pagkakadisay niya. Nakalagay pati yung... Ang laki ng kinita ng ng Chevrolet sa Transformer gawa ni Bumblebee. Chevrolet. Camaro kasi yan Wala pa ng una. Oo. Kaya kalimitan sa Maynila. Nakikita mo yung mga kotse doon, mga Chevrolet. Oo, Chevrolet. Tapos ang muscle car nila puro Camaro. Oo, Camaro. Mga pang racer talaga. Mga pang racer. Ang ganda pa ang kalabanin ng Camaro pag sa muscle car, yung yung sinasakyan ni Ben Diesel, yung labas yung yung Ferrari? Hindi, yung labas yung parang karburador niya doon sa wood. Yung gumaganon yung takip. Yung bilog doon. GT yata yun. Pag tinapakan mo yung silinyador, gumaganon yung unahan na. Yung parang kay Eddie Guerrero. Saka yung Mustang, yung merong hikaw dito. Muscle car din yun. Saka yung isa pang Mustang na 5.0. Yun ang mga muscle car. Ay ngayon, pag meron kang Toyota 86 na na sports car, big time ka na nun. Para sa mga mahirap Hindi, ang problema para maging vintage to. ang problema kasi pagkuha ka ng Siguro kung yung mayaman kasi hindi mo naman gano'ng ginagamit yung stock ko naman.